May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang nagdala sa akin sa impernong kinalalagyan ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. O, Ligaya, bakit ngayon ko lamang pumasok, ha? Sorry po, ma'am. Madalas po kasi masama ang pakiramdam ko. Ay, marami ka pang hindi na ikukumply sa mga subjects mo. Alam ba ito ng mga magulang mo? Bakit? May problema ka ba? Ang totoo po, buntis ako. Ano? 4 na buwan na po akong buntis, ma'am. Oh, Diyos ko! Hindi ko po masabi sa nanay at tatay ko. Saan yung nakabuntis sa'yo? Bueno, naririyan na yan. Wala ka na magagawa pa kundi buhayin ang batang yan. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Umuwi ka sa inyo, sabihin mo yan sa mga magulang mo. Ang mga magulang, sa una lang naman magagalit. Pero hindi ka nila matitiis. Paalam mo na yan sa kanila. Dahil hindi mo yan maaring itago. Lalaki at lalaki ang tiyan mong yan. Pinangaralan ko kanina yung mga bata. Kako, huwag gagaya dun sa isang mong estudyante na pinagsabay ang pag-aaral at pakikipagrelasyon. Kaya yon, nabuntis nang wala sa oras. Anong sabi nung 3? Yung 2 babae, walang imik. Yung panganay na lalaki, dahil mukhang may nakukurso na dahana. Alam naman daw niya ang mga limitasyon. Kaya kailangan talagang ginagabayan na mabuti ang mga bata. Dahil may mga sariling isip na rin ang mga yan. Madalas, akala nila sila ang tama. Kapag pinigilan mo kagustuhan nila, hanturing nila sa'yo kontrabida. May tiwala naman ako sa mga anak natin. Kumusta na kaya si Ligaya? Nasabi na kaya niya sa kanyang mga magulang ang kanyang sitwasyon? Tagal naman ang jeep, oo. Nangangalay na itong mga pa ako, Oh, teka. Mukhang si Ligaya yung nakatayo na yun sa may tapatan tindahan. Nalapitan nga. Ligaya? Ay, ma'am! Oh, ikaw nga. Kumusta ka na? Malaki na ang tiyan mo. Opo. 7 buwan na po ito. Saan ka mo uwi? Sa bahay po.
Nasabi ko na po kay nanay at tatay. Mabuti naman. Tama po kayo. Sa una nagalit sila, pero nang lumaon, inunawa na lang nila ako. Nakapagpa-check up ka na ba? Ano raw ba ang kasarian ng anak mo? Kapos po sa pera eh. Kaya bihira po ako makapagpa-check up. Aawa naman po ng Diyos, hindi po maselan yung pagbubuntis ko. Pero kailangan pa rin natitingnan ng doktor ng kalagayan ng bata sa sinapupunan mo. Bahala na po. Kinakausap ko na lang si baby na lumaki siya sa tiyan ko ng maayos para hindi kami gumastos ng marami. Teka, sandali. Eto. Pagdamutan mo na ang kakaramputang halagang to, ha? Ay, naku ma'am, huwag na po. Sige na, kunin mo na. Ay, salamat po. 1 taon na lang, gagraduate ka na sa kolehiyo. Sana naman ituloy mo pa rin ang pag-aaral mo kapag nakapanganak ka na. Sayang naman kung hindi ka makakakuha ng diploma. Isa pa, mahalaga ang edukasyon sa pundasyon ng isang tao. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Romulo? Uy, gabi na. Bakit narito ka pa sa balkon? May problema ka ba? Marisa, Bakit? pasensya ka na. Saan? Natanggal ako sa trabaho. Ano? Bakit? Nag-lay off ang kumpanya. Ilang kayong tinanggal? 5. Yung mga huli na nakapasok sa kumpanya, yun ang nilay off. 3 taon pa lang ako, di ba? Wala tayong magagawa niyan. Desisyon naman nila yun eh. Inaalala ko mga gastusin dito sa bahay. Lalo na yung pag-aaral ng mga bata. Maaari ka pa naman maghanap ng ibang trabaho. Habang wala pa, ako muna sasagot sa mga gastusin. Salamat sa pag-unawa mo, Marisa. Romulo, mag-asawa tayo. Kaya dapat inuunawa at dinadamayan natin ang isa't isa. Sino ba ito? Kakatok, akala mo hinahabol ng 10 kabayo. Ma'am, Ligaya? ma'am, pwede ko bang iwan mo na sa inyong anak ko? Ay, nanganak ka na. Opo, pasensya na po. Kailangan ko muna siya itago. Itago? Opo, kasi gusto siyang kunin ng magulang ng tatay niya. Ganun ba? Kapag kinuha nilang anak ko, siguradong hindi ko na siya makikita. Pero, paano? Kaya nga po, iiwan ko po muna siya ngayong araw kasi papunta sila sa bahay. Ang sasabihin ko, namatay ang bata nung pinanganak ko. Ano? Tsaka ko na lang po papaliwanag sa inyong lahat, ma'am, ha? Basta po, mamayang gabi o bukas ng umaga, kukunin ko sa inyo si baby. Ito po yung bago. Nandyan po yung mga damit niya, pati ang gatas. Pero... Sige po, ha? Aalis na ako. Ay! Ano ba ito? Teka lang. Ay, umiiyak na. Shh! Tana, baby. Naku, Tana. Bulaga! Romulo. Bulaga! Hoy! Aligo ka na muna. Kanina ka pa nakikpaglaro dyan sa batang yan. Nakakatuwa kasi itong batang to eh. Gabi na. Bakit wala pa rin si Ligaya? Baka bukas na kukunin ng bata. Isa pa, madilim na. Masyadong komplikado ang sitwasyon ng batang yun, oh.
Akala ko ayaw siyang panindigan ng ama ng bata. Bakit gustong kunin ng mga magulang yung anak niya? Baka gusto lamang nila ang apo. Pero ayaw nila ng manugang. Ganun lang. Grabe naman sila. Hindi pa nga 1 buwan ang batang to eh. Kailangan niya ang kanyang ina para maalagaan siya ng maayos. Hindi naman nila pwedeng ihiwalay sa nanay niya at sanggol. Kaya nga. Ay, kawawan Ligaya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Pangatlong araw na ngayon pero wala pa rin si Ligaya. Ano na kaya nangyari sa kanya? Huwag ka maingay. Katutulog pa lang ng bata. Paano kasi yung bata? Maayos naman siya rito sa atin. Wala namang problema. Kahit na nga. Dapat nasa pangangalaga pa siya ng kanyang nanay. Anong magagawa mo kung hindi bumabalik dito si Ligaya? Ay, ang mabuti pa. Puntahan ko siya sa kanila. Wala si Ligaya sa kanila? Doon lang ako nagtanong sa kapitbahay nila kasi nahiya akong tumuloy. Pero ilang araw na raw na hindi umuwi. Saan na kaya siya nagpunta? Ay, Romulo, anong gagawin natin? Ang mabuti pa siguro, pangalanan na muna natin ang bata. Ano? Mag-1 buwan na ang batang ito, wala pang pangalan. Tayo na ba magbibigay sa kanya ng pangalan? Kung gusto ni Ligayang palitan, pagbalik niya, di palitan niya. Tutal, hindi pa naman yata ito nabibinyagan at naiparirehistro. Ay siya, sige. Tama. Teresa. Teresa na lang ang ipangalan natin sa kanya. May naisip ka na agad? Sa katunayan, nung 1 araw ko pa yan naisip eh. Kawa mo kang nawiwili ka nga sa batang yan. Paano hindi ako mawiwili? Kami lagi ang magkasama. Buti naman nalilibang kanya habang wala ka pang trabaho sa ngayon. 12 anyos na ang bunso natin. Kaya parang na-miss ko rin mag-alaga ng sanggol. Alam mo, sa tingin ko, blessing in disguise ang pagkatanggal mo sa trabaho. Kasi kung may trabaho ka ngayon, sino mag-aalaga kay Teresa? Tama na, Teresa. Naku. Bakit ka ba umiiyak? May masakit ba? Teka, mukhang mainit ka. May lagnat yata ang batang ito. Teka ha? Bibihisan kita. Dadaling kita sa klinik. Mabutit nakatulog na. Bumaba na ba lagnat? Oo. Hindi na gaya kanina na nag-aapoy talaga. Sabi ng matatanda, sakitin daw ang bata kapag hindi pa nabibinyagan. Pabibinyagan na rin ba natin siya? Naku, Romulo, tayo na yata magiging magulang ng batang ito eh. Tayo na nagbigay ng pangalan, tapos ngayon naman, binyag ang naiisip natin. Ayaw mo naman siyang isoli sa mga lolo at lola niya. Si Ligaya nag-iwan sa kanya sa atin. Kaya dapat, siya rin ang kumuha. May tao. Sandali bubuksan ko. Ligaya.
Nandyan po ba si ma'am? Marisa, Bakit? tuloy ka, tuloy ka. Salamat po. Oh, Ma'am? Ligaya! Ay, bakit kayo ka lang bumalik? Ay, pasensya na po kayo. Yung anak mo natutulog pa sa crib. Sandali, kakargahin ko. Huwag na po. Bakit? Sa katunayan po, pumunta po ako dito para makiusap muli sa inyo. Makiusap? Tungkol saan, Ligaya? Ano ang hihinging pabor ni Ligaya sa mag-asawang Romulo at Marisa? Mga kaibigan, patuloy po namin kayong inaanyayahang bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Tisay. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butiak. Sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang nagdala sa akin sa impyernong kinalalagyan ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang nagdala sa akin sa impyernong kinalalagyan ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Ma'am, pasensya na po kayo kung natagalan bago ko nakabalik dito. Kasi po sinubukan ko maghanap ng mapapasukang trabaho. Nakakuha ka ba? Opo, pero sa Maynila po. Paano anak mo? Iyon nga po ang ipapakiusap ko sa inyo. Ibig mo bang sabihin hindi mo muna kukunin ng anak mo?
Opo. Ano? Pwede po bang kayo munang mag-alaga sa kanya? Ligaya? Natatakot po ako mapabayaan ko siya kung isasama ko sa Maynila. Wala pong kasiguruhan na maaalagaan ko siya ng maayos. Pero, Pangako po, magpapadala ako ng perang panggastos. Hindi ko po pababayaan kayong kumalgo ng lahat. Pero, hindi ko rin po matitiyak na magiging sapat yung maipapadala ko. Ano ba magiging trabaho mo sa Maynila? Sales lady po. Ay, sige. Romulo, Aalagaan namin ang anak mo. Pero kailan mo siya kukunin? Hanggang kailan namin aalagaan ang anak mo, Ligaya? Oh, sige. Basta mag-iingat kayo. Huwag lulusong sa tubig kung lasing na, ha? Oh, sige. Mag-text ka kung nakauwi na kayo. O sige, bye. sino yon? Si Ellie? Oo. May company outing daw sila. Oh, 30 anyos na ang anak mong yun. Abay, kung paalalahanan mo, akala mo teenager pa. Abay, siyempre. Yung mga ganyang edad ang madalas magkampante. Ang mga tao, akala nila wise na sila sa buhay, kaya hindi na rin nag-iingat. Diyan nangyayari ang disgrasya. Oh, Oh, ano yun? ano nangyari sa'yo? Bakit iika-ika ka maglakad? Ay, mukhang yan ang tinatawag na disgrasya. Ano nangyari? Ano? Nahulog ako sa puno. Yan kasi ang sinasabi ko sa'yo. 15 anyos ka na, nakikipaglaro ka pa sa mga bata. Ikaw talaga, puro timpakitan dyan eh. Marisa, nasaktan na nga yung bata, kagagalitan mo pa. Kaya nai-spoil yung batang yan kasi palagi mong kinukonsinte. Pinaghuhugas ko yan ng pinggan. Oh, biglang nawala. Yung pala, sumama na naman sa mga bata naglalaro. Alin ba ang tumama sa'yo, ha? Yung paa ko po. Parang nabali. Nabali? Opo. Patingin nga, tingnan ko nga. Kung bali yan, sana hindi mo na iapak yan. Halika't maupo ka rito. Kukuha ako ng maligamgam na tubig. Oo, huwag ka kasi masyado malikot, Isay. Ang sabi ko naman sa'yo, dalagita ka na. Huwag puro laro ang atupagin mo. Marisa, Oh, bakit hawak-hawak mo yung mga damit ni Tisay nung sanggol pa siya? naglilinis kasi ako na aparador, nakita ko to. Napakabilis ng panahon, ano? Parang kailan lang sanggol pa si Tisay. Ngayon, 15 anyos na. Asa na kaya si Ligaya? Ilang taon na siyang hindi nagpaparamdam sa atin. Yung huli niyang tawag nung ikasampung birthday pa ni Tisay. Kapag nagtatanong ang bata kung asan siya, anong alibay ang sinasabi ko? Sabi ko naman kasi sa'yo, wag na lang natin sabihin si Ligaya ang nanay niya. Paano kapag umuwi si Ligaya at kunin siya? Paano natin ipapaliwanag sa bata na ampun lang natin siya? At iba ang tunay niyang inaaber. O paano kung hindi na bumalik si Ligaya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Nay, hindi tayo pupunta kina Ate Duday. Sabi niya pumunta ako sa kanila kasi birthday niya ngayon. Yayain mo ang tatay mo. Marami akong lalabahan. Tutulungan na lang kita maglaba para matapos ka kaagad, makasama ka kina ate. Aba mukhang magaling na ang paa mo, kaya gusto mo na naman maglakwatsa, ha? Hindi naman ako maglalakwatsa na eh. Bakit? Hindi ba importante sa inyo yung birthday ng anak niyo? Matanda na ate mo. May sarili na rin pamilya yun. Kaya siguro hindi na rin nagpaparamdam si mama kasi hindi na ako baby. Ha? Pero okay lang.
Hindi ko naman nakakasama si Mama kaya kahit hindi na siya magparamdam, sanay na ako. Hindi ko naman siya namimiss eh. Tisay, Okay lang naman yun sa akin ni Nay. Ang mahalaga, nandyan kayo ni Tatay. hindi natin alam kung ano nangyari sa mama mo. Kaya huwag tayo mag-isip ng negatibo. Nay, Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Mahal ka ng mama mo. Tisay, bakit po? lalabas ka. Ganyan ang suot mo? Bakit po? Magpalit ka. Po? Ano yan? Bakit ba? Ay, tignan mo ang suot. Naku, Tisay, halika. Bakit po, Nay? Hindi ba ang sabi ko sa'yo, dalagita ka na? Huwag ka na magsusuot ng ganitong kaikling shorts. Kasi baka may makakita sa'yo yung lalaki na hindi matino isip. Abay, mahirap na. Dapat ikaw ang unang magpuprotekta sa sarili mo, ha? Sorry po, Nay. Ingatan mo lagi ang sarili mo. Isipin mo, dalagita ka na. Hindi ka na bata. Kung bine-baby ka man ng tatay mo lumo, yun ay dahil gusto niya. Inaalagaan ka ng maayos. Pero mukhang pagdating sa katawan mo, ikaw na mag-iingat dyan. Naintindihan mo ba ako? Opo, Nay. Yan. Malapit na akong matapos magsampay. Tao po. Ay, Tao po. may tao. Ah, bakit po? Si Ma'am Marisa. Ay, sandali lang po, tatawagin ko. Nay! Nay, ibig sabihin, siya na ang anak ko. O, bakit? Ma'am, O, sino? Ligaya? ako nga po. O, Diyos ko! Ikaw nga! Teka! Pasok! Pasok! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Tisay! Anak, halika! Nay? Bakit? Tisay, siya ang mama mo. Siya yung nakakausap mo sa cellphone. Anak, ang laki-laki mo na. Sige na, lumapit ka sa kanya. Pero, Nay, O, bakit? Anak, Sige na, lumapit ka sa mama mo. bakit po ngayon lang kayo umuwi? Tisay, pasensya ka na. Patawarin mo ako kung halos 5 taon akong hindi nagparamdam. Patawarin mo ko. Pero ngayon nandito na ako. Hindi na ako aalis. Pangako. prangka lang talaga kung magsalita si Tisay. Pero mabait na bata yun, Ligaya. Sa palagay ko, kailangan ko munang kunin ang loob niya. Palibasa, nung bata siya, hindi niya ako nakasama. Kumusta ka na, Ligaya? Ano nangyari sa'yo sa nakalipas na 15 taon? Napakahirap po ng buhay. Nakipagsapalaran ako sa Maynila. Nagpapalit-palit ng trabaho. Babalik ka pa ba sa Maynila? Ay, hindi na po. May kaya po yung kinakasama ko, kaya nga nakapagpatayo kami ng maliit na talyer doon sa Karatig Bayan. May kinakasama ka na rin pala. May kapatid ba si Tisay? Meron po, isa. Anong plano mo ngayon? Labis-labis po ako nagpapasalamat sa inyo, Mama Marisa. Kahit kailan hindi ko masusuklian yung mga pagsasakripisyo ninyo para maalagaan, mapalaki ng maayos at mapag-aral ang anak ko. Hindi ko natupad yung pangako ko na susuportahan ko ang anak ko at hindi rin ako nagparamdam sa inyo ng mahabang panahon. Kaya humihingi ako ng paumanin. Naunawa namin yun.
Alam naming hindi madali ang buhay mo. Maraming salamat po sa pag-unawa niyo sa kalagayan ko. Habang buhay ko itong tatanawing utang na loob sa inyo. Hindi niyo naman ako kadugo, pero nagmamalasakit kayo sa akin at sa aking anak. Kukunin mo na ba si Tisay sa amin? Ayoko na. Ayoko sumama kay Mama. Tisay, Dito na lang ako sa inyo. bibisitahin ka naman namin doon ng tatay mo, Lumo. At saka kapag weekend, pwede ka naman dito sa bahay. Ayoko. Ayoko. Tisay, Nay, huwag niyo na ako isoli kay Mama. Dito na lang ako sa inyo. si Ligaya ang mama mo. Mula noon, alam mong siya ang mama mo. At alam mong iniwang ka lang niya rito sa amin. At alam mo ring darating ang araw na uuwi siya at kukunin ka niya. Ayaw man naming mapalayo sa iyo, pero hindi ka namin pwedeng ipagkait sa kanya. Anak, hindi mo pa kami nauunawaan? Ay, naku, halika. Naku, itong anak mo. Malaki ka na. Alam ko mauunawaan mo na kung bakit kailangan mangyari ito. Tisay, tandaan mo, mahal ka namin ng tatay Romulo mo. Mahal ka namin. Maraming salamat po uli, Ma'am Marisa. O hala, sige na. Humayo na kayo. Nay. Sige na, anak. Tisay, magpapakabait ka, ha? Huwag kang pasaway. Tumawag ka rito sa amin kapag may oras ka. Hayaan mo, sa Sabado, pupunta kami sa inyo. Tay. Mas close talaga yan sa tatay niya. Oo nga po, napansin ko rin. Oh, sige na anak. Aalis na po kami. Mag-iingat kayo. Ano ang magiging kapalaran ni Tisay kasama ang inang si Ligaya? Mga kaibigan, patuloy po namin kayong inaanyayahang bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Tisay. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang nagdala sa akin sa impyernong kinalalagyan ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat,
Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang nagdala sa akin sa impyernong pinalalagyan ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Dito ang kwarto mo, Tesay, ha? Okay po. Sa kabila, kami naman ng Tito Mario mo at ni Tristan, yung kapatid mong 2 years old. Anak niyo po kay Tito Mario? Hindi. Po? Anak ko si Tristan sa ibang lalaki. Ganun po ba? Sige na. Ayusin mo na yung mga gamit mo dyan. Opo. Pagkatapos, lumabas ka na, ha? At maghahapunan na tayo. Opo. Siya na ba yung panganay mo, Ligaya? Oo. Aba, malaki na pala, ha? Teresa ang pangalan niya. Pero Tisay kung tawagin ng mga umampod sa kanya. Tisay, Po. ano gusto mo maging paglaki mo, ha? Teacher po. Uy, naku, ayos, ha? Gusto mo magturo? Opo. Ano ituturo mo? Po? Kumain ka na. Huwag mong pansinin ng tito mo. Ito naman, oh. Ano ba? Interview ko lang naman para malaman ko kung sino sa inyo dalawa mas matalino. Kumain ka na nga lang, Mario. Ay, siya nga pala. Wala yung isa kong kayera sa talyer, eh. Pwede ba si Tisay? Wala ka naman pasok, di ba, Tisay? Wala po. Ayun! Sumama ka muna sa tito mo. Magbantay ka ng talyer. Magpaganda ka, ha? Ay, ano ba? Aray, ba't ka nangampas? Huwag mo siyang igaya sa akin. Iba ba siya sa'yo? Akala ko kasi, like mother, like daughter, eh. Hi, Miss Beautiful. Magkano nga pala yung babayaran ko? Ay, huwag niyo pong hawakan ng braso ko. Oy. 1.5 po lahat ang babayaran niyo. Oy, Ano ba? anong ginawa mo sa pamangkin ko, ha? Gago ka. Kaayos lang ang sasakyan mo, baka gusto mong yung mukha mo naman ang masira. Oo. Ito yung bayad, oh. May ginawa siya sa'yo? Hinawakan po niya ako sa braso. Bakit kasi nasan ba yung kahera dito? Wala raw po eh. Siya nga pala, kilala mo ba ako? Hindi po. Ako si Ferdy. Kapatid ako ng mama mo. Asan ang mama mo? Nasa bahay po. Bakit hindi siya nagbantay dito? Hindi ko po alam eh. Hayaan mo't pagsasabihan ko. Huwag ka na uling pupunta rito, ha? Kahit sabihin ng Tito Mario mo na sumama ka, huwag kang sasama. Nagkakaintindihan ba tayo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ligaya, Oh, gusto mo rin bang igaya sa iyong anak mo, ha? kuya. Nagbantay lang naman siya sa talyer, ah. Alam mo nang puro kalalakihan ang nasa talyer, eh.
Oo na. Hindi na mauulit yun. Kung bakit kasi kinuha mo pa yan doon sa umampun sa kanya? Anak ko siya. Dapat akong kasama niya. Ngayon pa, mahigit 1 dekada mo nang pinabayaan ng anak mo. Kaya nga, bumabawi ako ngayon sa kanya. Pwes, ayusin mo ang pagiging ina sa kanya ngayon. Huwag na huwag mong hayaang magaya sa sayo. Ligaya! Oo, Kuha mo nga ako ng malamig na tubig. ka lang. Bilisan mo! Binantay ka lang eh. Bilisan mo sabi! Isa! Ano ka ba? Sing ka na naman. Asan yung tubig? Sabi ko nga, sandali lang eh. Kita mo nga, nagpapalit ako ng diaper ni Tris. Aray Nakalimot ka na ba? Late ko na. Ha? Aray! Ha? Di ba sabi ko sa iyo, ayoko nang bapagal-pagal? Ko! Kuha mo ako ng malamig na tubig. Aray ko! Palagi ba kayong sinasaktan ni Tito Mayo? Hindi, kapag lasing lang yun. Kaya kung ayaw mong madamay, pag lasing siya, huwag kang lalabas ng kwarto. Huwag mo kong alalahanin. Sanay na ako sa kanya. Siya nga pala. Ikaw munang magbantay kay Tristan, ha? Pupunta ako sa talyer. Sige po. Teka, marunong ka ba magluto? Hindi po. Mula ngayon, mag-aral ka na magluto, ha? Opo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Ay, salamat. Nakatulog na rin si Tristan. Kulit naman kasi ng batang to eh. Buti pa, iligpit ko na itong mga laruan niya. Tapos magluluto na ako ng hapunan. Baka dumating na si na mama. At saka, magtutupi pa pala ako ng mga damit. Tao po! Tao po! Isay! Apa, Ligaya! parang boses ni Inay Marisa. Teka, naku, ang itsura ko. Hindi ako pwede makita ng nanay ko na ganito. Magbibihis muna ako. O ano? Kumusta ka naman dito? Okay naman po ako, Nay. Mukhang pumayat ka. Baka po naninibago lang ako. Ay, may dala kaming pagkain dito. Asan nga pala mama mo? May binili lang po, Nay. Nakakatulog ka ba rito ng maayos? Opo naman po. Sa susunod na Sabado, punta ka sa bahay ha. Doon ka matulog ng isang gabi ha. Opo, Nay. Pagpapaalam na kita sa mama mo. Isay? Oh, nandito na siya, Ma. Andito na si Nanay Marisa. Ma'am! Nandito pala kayo. Binisita namin ton si Tisay. Ay, ganun ho ba? Naku, pasensya na kayo, makalat ang bahay. Ganito kasi kapag may bata. Bata? Oo nga pala, hindi ko nasabi sa inyo. May anak ko akong 2 years old. Ha? Romulo, di ako makatulog. Ako rin eh. Iniisip kong kalagayan ni Tisay sa bahay na yun. May maliit pa palang anak si Ligaya. Iniisip ko, ano kaya si Tisay doon? Paano yung pag-aaral niya? Mukhang napapagod ng masyado ang bata. Kitang-kita ko kanina, pinayat niya eh. Iniisip ko tuloy ngayon kung tama ba yun na pinayagan nating sumama siya kay Ligaya. Kaya lang, hindi naman natin pwede ipagdamot kay Ligaya yung anak niya. Oh. Kung kunin na lang kaya uli natin si Tisay. Naku, hindi papahig si Ligaya. Pero sa tingin ko, hindi makabubuti kay Tisay na naroon. Ligaya.
Mario, ano ba? Bakit? Nandito tayo sa kusina. Okay, Mamaya no? lumabas si Tisay. Ano naman, ha? Sanay ka naman ang galit mo. Pwede Huwag kang ba? malikot. Dito na lang tayo sa kwarto. Bakit? Ha? Hindi ka na sanay magubad na may ibang nakakakita, ha? 2 taon ka pa lang namang tumitigil sa pagiging pokpok, ha? Di ba? Pwede ba, Mario? Bakit? Ayaw mo malaman ang anak mo naging parausang ka ng mga lalaki, ha? Walang... Inuubos mo talaga ang pasensya ko, ha? Inuubos mo ang pasensya ko, ha? Huwag ka makialam dito! Kung ayaw mo pati ikaw, sakalin ko. Iwan mo si Mama! Ikaw, huli ka ito! Pakialamera ka rin, ha? Ha? Pakialamera ka? Ha? Mario! Alam mo bang ayaw na ayoko, ha? Sa mga pakialamera, ha? Bitiwan mo ang anak ko! Ha? Hindi ba pinagsabihan na kita? Bakit ang tigas ng ulo mo? Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng kwarto at huwag ka rin nakikialam kapag nag-aaway kami. Ma, hindi ko kaya panoorin lang na sinasaktan ka ni Tito Mario. Bakit? Ano bang kaya mong gawin, ha? Tingnan mo nangyari ngayon, pati ikaw nasaktan. Hiwalayan niyo na lang siya. O pagkatapos ano? Manglilimos na naman ako para mabuhay, ha? Pwede naman kayo magtrabaho, ah. Nakakadaling sabihin yan para sa'yo, pero hindi mo alam ang hirap ng buhay. Nabuhay ka sa piling ni na Ma'am Marisa. Pinotektahan kanila, pinakain ng mahayos, binihisan at pinag-aral. Ibang mundo kinalakihan mo kumpara sa mundo ko. Wala kang alam sa hirap at impyerno pinagdaanan ko, kaya wag na wag mo akong pangungunahan. At higit sa lahat, sumunod ka sa akin para wag ka mapahamak. Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Ayan. Napalitan ko na ng diaper si Tristan. Maglalaba muna ako. Ma? Ano yung suka niyo, ah? Nung isang araw pa yan. Tisay, Po? alam ba ni na Ma'am Marisa ang mga nangyayari dito? Nagkwento ka ba sa kanila? Hindi po. Ayoko mag-alala sila. Buti naman. Bakit po? Ayokong malaman nila ang sitwasyon natin. O nga pala, kaya ako suka ng suka kasi buntis ako. Ano po? Ano ang dadalhing kalbaryo ng pagbubuntis ni Ligaya sa anak na si Tisay? Mga kaibigan, patuloy po namin kayong inaanyayang bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Tisay. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang nagdala sa akin sa impyernong pinalalagyan ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May Pangako ang Bukas.
Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating kasaysayang tampok sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang nagdala sa akin sa impyernong kinalalagyan ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. O siya, sige lang. Kain lang, anak. Kain ng kain, ha? Pasensya na po kayo, Nay. Namiss ko kasi yung luto niyo eh. O kami naman. Namiss ka naman namin na husto. Naku, para kaming bagong kasal dito ngayon eh. Kaming dalawa na lang ang magkasama. Ayaw niyo po nun? Ay, mas masaya nung naririto ka. At least, may maingay dito. Ay naku, ngayon napakatahimik na ng bahay. Namimiss ka ng araw ng mga kalaro mo dyan. Ayaw niya naman po ako maglaro eh. Sabi niya matanda na ako. Kumusta ka naman doon sa bahay niyo? Maayos naman po. Si Mama po, buntis. Buntis? Opo. Bakit gulat na gulat ka naman, Marisa? Nakita mo may kinakasama si Ligaya. Nagulat lang ako. Pero anak, Po. baka namang hindi ka nakapag-aaral ng mabuti, ha? Pumapasok ka ba palagi? Opo, Tay. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Basta kapag may problema, tawagan mo lang kami, ha? Ligaya. Ano ba, Mario? Kukontra ka na naman eh. Ako ba nakita mong buntis ako? Ang laki-laki na nga ng tiyan ko. O ngayon? Hindi ka ba nakakaintindi? Aba, Kiss-kiss mo muna dyan sa pader. aba. Hirap na nga akong mahiga dahil sa laki ng tiyan ko. Ikaw naman, puro yan lang iniisip. Buwisit ka naman eh, buwisit ka. Ano ba eh, kung hindi naman ako buntis, pinagbibigyan kita. Di ka ba nakakaintindi? Oo na! Uy, saan ka pupunta? Wala ka pakailan! Oh. Nakaka-4 na yosi na ito. Oh. Ano ba ito? Ha? Si Tisay ba yung nasa likod bahay na ito? Gabi na naglalaba pa. Masipag din itong anak ni Ligaya. At siya, uy, ganda. Ganda rin naman. Ganda ng hubog ng katawan ah. Bagay sa kanya yung palayaw niyang Tisay. Oh, ang puti. Ang kinis ng balat. Oh, pwede na. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Huwag ka maingay. Tito Mario, anong ginagawa niya dito sa higaan ko? Ayaw lang mama mo eh. Kaya ikaw na lang, ha? Umalis kayo dito. Kasabing maingay. Kung ayaw mo, gigitan ko yung leg mo, ha? Tito Mario! Mabilis lang ito. Mabilis lang. Wag po. Kasabing maingay. Ang susunod dyan, ito ng kutsilyo ang tatama sa'yo. Tisay, huwag ka na munang pumasok ngayon. Madalas sumakit yung tiyan ko eh. Baka mamaya manganak na ako. Hindi pwedeng wala akong kasama. Nakapagluto ka na ba ng almusal? Tisay. Uy, Tisay. Ma? Ano po? Bakit ba nakatulala ka dyan? Po? Nakapagluto ka na ba? Hindi pa po. Bakit hindi ka pa nagluluto? Magluluto na po. Ligaya, may pagkain ba? Nakahain na sa mesa. Si Tisay, Nasa kwarto. tuwagin mo nga. Sabihin mo initin yung ulam. Tisay! Tisay! Ma? Tisay, Bakit po? initin mo yung ulam, ha? Opo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Eto na po yung ulam dito. Dito ka muna. May ginagawa po akong assignment. Sabi ko dito ka muna eh, ha? Dito, ang kamay niyo. Maupo ka sa tabi ko. Ayoko. Uupo ka sa tabi ko. O, bubutasan ko ang tiyan ng mama mo. Gusto ka iyak, huwag kang iyak. Pigilan mo iyak mo kung ayaw mong sampaling kita. Ha? Sasabunin ko ng maayos ang katawan ko hanggang sa maalis ang amoy niya. Pero ano ang gagawin ko? Pakiramdam ko, ang dumi-dumi ko pa rin. Ang dumi-dumi ng katawan ko. Ang dumi-dumi ko. Tisay! Ginagawa mo dyan? Kanina ka ba sa banyo ah? Saan mo tinigilin na ako? Kung alam niyo lang, Ma. Kung alam niyo lang. Kung alam niyo lang ang ginagawa sa akin ni Tito Mario. Tisay, Bakit po, Tito Ferdy? natutulog ka pa ba? Po, Bakit nangingitip niya ang mga mata mo? medyo pagod lang po. Ikaw yata nag-aalaga sa anak ng mama mo eh. Nanganak na siya, di ba? Opo, nung isang araw po. O yan, tingnan mo, nangangayayat ka rin. Tito Ferdy, Oh, bakit ka umiiyak? tulungan niyo ako. Ha? Bakit? Ano bang problema? Ay, Uy, kuya. Andito ka pala eh. oy. Mario, ikaw talaga sadya ako eh. Ha? May nakausap na akong nagpaparenta ng pwesto. Di ba plano mong ilipat ang pwesto ng talyer? Yun ba? Yun ba? Oo. Akala ko kung ano na eh. Bakit? Ay, wala. Wala naman.
Kuya, hindi ko na muna siguro ililipat ng pwesto yung tagyer. Ganun ba? Oo, gumastos ako sa panganganak ni Ligaya. Oy, sige, ikaw ang bahala. Siya nga pala si Tisay. Oo, Mukhang napapagod masyado sa inyo Naku. Nakangayayat na masipag eh. Kanina, umiyak na lang bigla. Hayaan mo, kuya. Kakausapin ko si Ligaya. Masyado kasing pinapagod ito ni Ligaya. 15 anyos pa lang yan, ha? Huwag niyo namang abusuhin ng katawan. Oo, Ha? oo, kuya. Hayaan mo, pagsasabihan ko si Ligaya. Halika nga rito. Halika. Aray ko, ang braso ko. Anong plano mo, ha? Plano mo magsumbong kay Kuya Ferdi? Ganon ha? Bakit? Natatakot kang malaman niyang ginagawa mo kahayupan sa akin? Sinabi ko na naman sa'yo. Huwag ka magkakamaling magsumbong kahit kanino. Dahil hindi mo ako kilala, ha? Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin sa'yo. At kay Ligaya, maging sa mga kapatid mo. Kaya kung ako sa'yo, ha? Itikot ko yung bibig mo. Hindi ko na kayang ganitong buhay. Kapag nagpatalo ako sa takot, tiyak na hindi titigil si Tito Mario sa ginagawa niya sa akin. Mabuti pa, pumunta ako kina Nanay Marisa. Sa kanila ako magsusumbong. Isay! Ma? Tawag! Nanay Marisa mo! Po? Hello? Nay? Tatay, magpagaling po kayo. Oo. Gagaling na ako. Kasi nakita na kita. Pasensya na po kayo. Kung bihira na ako makabisita sa inyo. Buti pa nung nahandoon ka sa bahay. Kahit madalas kang magpasaway, hindi nagkakasakit yan. Ano po bang nangyari, Nay? Mild stroke daw, sabi ng doktor. Buti lang nga lang, hindi na-paralyze. Tay, magpalakas po kayo, ha? Kumusta ka na, anak? Palagi ka naming pinapanalangin ng nanay mo. Huwag po akong alalahanin ninyo. Ang sarili niyo po ang alagaan ninyo. Hayaan niyo po. Kapag nakauwi na kayo sa bahay, dadalasan ko na po uli ang pagbisita sa inyo. Pagod ako sa trabaho. Pagkatapos pagdating ko, alam pagkain! Mario! Ano pinagkagagawa mo, ha? Ano? Aray! Tama na, Mario. Huwag kang makikialam dito, Tisay! Iwan mo si Mama! Isa ka pa! Huwag mo saktan si Tisay! Magsama kayong dalawa, magsama kayo! Pareho kayong mga palanganin! Ma, tumudugo ang ilong niyo. Itsiwan mo ko! Ma! Bakit kasi ang tagal mo? Nakita mo na wala magluluto dito! Ano? Nabugbog ako dahil sa'yo! Ano ba ako sa inyo? Alila? Kaya niyo ba ako kinuha kina Nanay Marisa para gawing alila dito sa bahay niyo? Huwag ka na magdrama dyan! Magluto ka na! Alam niyo, sa totoo lang, ang sama-sama na ng loob ko sa inyo. Mabuti pang hindi na lang kayo bumalik. Ano? Ano sinabi mo? Sige! Saktan niyo pa ako. Kung gusto niyo nga, patayin niyo na ako eh. Dahil pagod na ako sa buhay na ito. Huwag mo ako sinisigawan! Akala mo ba ikaw lang nahihirapan? Ha? Nagkaganitong buhay ko dahil sa'yo! Ano? Kung hindi ka sana dumating sa buhay ko, sana nakapagtapos ako ng pag-aaral noon. Hindi ko sana kailangan makipagsapal lang sa Maynila. Hindi ko sana kinailangan maging parausan ng kung sino-sinong lalaki para mabuhay. Ako? Ako ang sinisisi niyo, Ma? Sa mga mali ninyong desisyon?
Bakit? Sino ba naging mapuso? Ha? Bakit? Ginusto ko bang isilang sa mundong ito? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabuo! Ikaw! Sana nga hindi na lang ako nabuhay! Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay ko! Kung hindi ikaw ang nanay ko, siguro hindi ako nakaranas ng kababuyang nararanasan ko ngayon sa kinakasama niyo! Inaalagaan ako ni Nanay Marisa. Pinalaki nila ako na maayos. Pero ang lahat ng pag-aaruga nila sa akin ay nasayang lang mula nang dumating ka. Ipinain mo ako sa demonyo. Araw-araw pakiramdam ko ang dumi-dumi ko dahil sa kalapastangan na ginawa niya sa akin. Minsan ayoko na magising dahil sa takot na maulit na naman na isang masamang bangungot. At ang lahat ng ito dahil sa'yo! Ikaw ang nagdala sa akin sa impyerno kinalalagyan ko! Ano ang gagawin ni Ligaya ngayong nalaman na niya ang kalapastangan ng ginagawa ni Mario sa kanyang anak? Mga kaibigan, patuloy po namin kayong inaanyayahang bisitahin ang FB page nang may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkay para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at si Chiquit del Carmel Amor sa papel na tisay. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang nagdala sa akin sa impyernong kinalalagyan ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang
Ikaw ang nagdala sa akin sa impyernong kinalalagyan ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Ayan. Huwag mong kalilimutan ng mga gamot mo, ha? Marisa, Oh, bakit? si Tisay, Ano si Tisay? napanaginipan ko sa kagabi. Isang masamang panaginip. Hoy, bakit ba? Ano ba napanaginipan mo? Nakita ko siyang may pinapatay na tao. Duguan ang mga kamay niya. Panaginip lang yun. Ewan ko ba. Pero hindi ako mapakali. Para bang may nangyayaring hindi maganda sa anak natin. Oh, bakit ka naparito sa akin, Ligaya? Kuya Ferdy, Oh, ano yung nangyayari sa mukha mo? Bakit may pasa? Kuya, Panay ka Kuya Perdi dyan eh. Ano bang gusto mong sabihin? Alam mo, pareho kayo ni Tisay. Nung nakaraan, ganyan din siya. Kausap ko tapos bigla na lang umiyak. siguro, mas mabuting ibalik ko na lang si Tisay kina Ma'am Marisa. Bakit mo ba kasi siya kinuha? Dahil akala ko kasi, kaya ko maging isang mabuting ina sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Hindi ko naman nagawa. Anong ibig mo sabihin? Mula noon, mali ang mga desisyon ko sa buhay, kuya. Namatay sina mama at papa na hindi ako nabatawad dahil sa mga ginawa ko. Binigo ko sila. Akala nila maayos ang trabaho ko sa Maynila. Pero hindi nila alam na mula sa pagiging sales lady, pumayag akong maging isang kalapating mababa ang lipan para lang makaahon sa buhay. Wala na siya ng mama at papa. Ang mainam mong gawin, itama ang mga pagkakamaling nagawa mo. Hindi pa naman huling lahat eh. Isa pa, mabuting at nakakuha ka ng karelasyon na may kaya at pinanindigan ka. Akala ko rin noon, mapalad ako kay Mario. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nasaan na ba yun? Ang alam ko may baril si Mario. Sigurado ko dito niya yung tinago. Hindi naman niya yung dinadala sa talya. Dito sa drawer. O dito sa isang drawer. Oh, may kandado. Siguro nga naririto. Mamaya pag-uwi niya, kukunin ko yung mga susi. Tiyak na naroon ang susi ng kandadong ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tisay, Ma, mag-impake ka ng mga gamit mo. bakit po? Basta, sundin mo na lang ako. Ma, ano bang pinaplano nyo? Mag-impake ka na ng mga gamit mo. Tapos mamaya isama mo yung dalawang kapatid kina Nanay Marisa. Ano? Susunod ako doon. Ma, Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak. Ma, Patawarin mo ako sa lahat ng mga nasabi ko sa'yo. Sa lahat ng mga pagkukulang ko sa'yo. Maniwala ka man sa hindi, pero sinubukan ko. Sinubukan kong maging isang mabuting ina sa'yo. Siguro hindi talaga ako karapat-dapat maging ina. bakit mo ba sinasabi yan? Inaamin ko. Ilang ulit kong binaling sa iyong sisi.
Noong nahihirapan na ako sa buhay sa Maynila, hindi ko mapigilang sisihin ka. Ang pagdating mo sa buhay ko. Mula nung pinagbuntis kita, nagkanda leche-leche ng buhay ko. Pero tama ka. Wala kang kasalanan dahil ako ang gumawa ng mga desisyon ko. Kaya ngayon, kahit pwede ko namang hiwalayan si Mario, hindi ko magawa. Dahil ayoko nang mabuhay muli na naghihikahos. Masyado akong makasarili, Tisay. Kaya sundin mo ang sinasabi ko ngayon. Ito na lang ang pagkakataong magagampanan ko ang pagiging isang ina sa'yo at sa iyong mga kapatid. At tatandaan mo, anak, kahit hindi mo nararamdaman, pero sa kaibuturan ng puso ko, naririto pagmamahal ko sa iyo. Mahal kita, anak. Nay, Tisay! Diyos ko, bakit dala-dala mo ang dalawang batang ito? Saka bakit may mga dala kang gamit? Nay, dito daw muna kami, sabi ni Mama. Oo, sige. Halika, pasok kayo. Bakit ba? Ano ba nangyari, ha? May problema ba sa bahay niyo? Wala naman po. Basta dumito raw muna kami. Tisay? Pwede po bang pakikarga muna si Bunso, Nay? Oo, siya, sige. Akin na. Si Tatay Romulo po. Nasa kwarto. Pasensya na po kayo kung nabulabog ko kayo. Ay, wala nga naman yun. Wala, sige na. Ayusin mo na yung mga gamit mo sa loob ng dati mong kwarto. Tisay! Tisay! Wala si Tisay. Oh, bakit? Asan? Pinalayas ko. Ano? Pati ang dalawang bata. Bakit? Para masolo kita. Ang ligaya. Ano? Huwag kang magkakamali. Nakatutok sa tagiliran mong baril. Ligaya. Mag-ulos dilig, ha? Kala ko, nung nakilala kita, magbabago ng kapalaran ko. Yung pala, pati anak ko. Nilapastangan mo, hayop ka! Ligaya. Bitiwan mo ko! Oo, itiwan mo ang baril na ito. Akala mo maisahan mo ko, ha? Ha? Abutin ko ang baril! Oh, halika rito. Halika. Bitiwan mo ako! Walang iya! Demonyo! Alam mo pala, demonyo ko, ha? Dapat hindi mo sinagad ang pasensya ko. Bitiwan mo siya! Tisay! Tisay! Bakit narito ka? Stoy. Bitiwan mo yung baril na yan. Bitiwan mo yan. Bakit? Ha? Natatakot ka? Tisay! Huwag kang... Ilang ulit ko nang ginawa ito sa isipan ko. Tuwing hinahalay mo ko, ilang ulit na kitang pinatay sa isip ko. Anak. Wag mong gagawin ang anumang binabalak mo. Tisay, patawarin mo na ako, ha? Tawarin mo na. Buhay pa ako. Tumakbo ka na! Sa susunod na kalabitin ko ito, sa impyerno ka na magigising! Takbo! Anak ko! Anak! Gusto mo na siya patayin, Ma! Gusto ko siya patayin! Tama ang ginawa mo. Tama lang ang ginawa mo. Huwag mong hahayaang mabahiran ng dugo ang
mga kamay mo. Huwag, anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Teka, si Mario yun ah. Ang bilis ng takbo ah. Kuya Martin! Bakit tumatakbo yun? Oo, huwag kang tatawid. Masisikan! Mario! Mario! Anak, bakit naririto ka? Gusto ko siya makita, ma. Gusto ko makitang patay na nga siya. Tisay, Totoo bang nakita niyo siyang nasagasaan, Tito Ferdy? oo. Ako pa nagsugod sa kanya sa ospital. Wala naman akong alam na may nangyayari pala sa bahay niyo. Pinagbayaran niya na ang lahat ng kasalanang ginawa niya sa atin, anak. Siya nga. Siya nga ito. Tisay, Siya nga ito, ma! Patay na siya! Patay na ang demonyong lumapastangan sa akin. Wala na siya. Hindi na hinayaan pa ng langit na magamit mo ang iyong mga kamay Ngayon, para kitlin ang kanyang buhay. nasusunog na ang kaluluwa niya sa impyerno. Willing-willing ka na naman yan sa bata, oo. Naaalala ko si Tisay nung bata pa. Ganito rin siya kabungis-ngis. Oh. Teka muna, uminom ka na ng gamot mo. Oh. Yung mag-ina, kailan sila uuwi rito? Ay, tumawag kanina si Ligaya. Oh, Baka raw sa susunod na buwan pa. saan ba talaga sila nagpunta? Ang alam ko, inasikaso nila yung mga claims ni Mario. Wala naman pala yung kapatid. Wala na ring magulang. Kaya baka mapunta sa kanila yung mga ari-arian niya. Mukhang kapalaran talaga natin ang mag-alaga ng mga batang hindi naman natin anak. Pero nakakatuwa naman, di ba? Oo nga. Si Tristan, asan? Ay, oo nga pala. Tristan! Nako. Ayun, oh. Ayun, naliligo doon sa gripo sa labas. Tristan! Huling session mo na sa doktor ngayon, Tisay. Ma, salamat sa pagtsatsaga mo sa akin. Iniwan na kita nung bata ka. Pinaalaga kita sa mga taong hindi mo naman kadugo. Hindi na kita pwedeng pabayaan uli. Dahil ngayon mo ako kailangan. Hindi na ako binabangungot ngayon. Hindi na rin ako nagagalit ng pabigla-bigla. Nakaka-recover ka na sa mga pinagdadaanan mo. Higit sa lahat, hindi ko na nararamdamang marumi ako. Salamat naman. Makakabalik na tayo sa normal na buhay, Ma. Oo, anak. Makakauwi na tayo kina Nanay Marisa at Tatay Romulo mo. Makakasama na uli natin ang mga kapatid mo. Salamat, Ma. Sa'yo ko dapat magpasalamat. Kung di ka dumating ng araw na yon, siguro, habang buhay na kitang iniwan. Napakatapang mong tao. Kahit ngayon,
gumaling ka sa traumang pinagdaanan mo dahil matapang at lumaban ka. Dahil alam ko, hindi pa katapusan ng lahat, Ma. Anak, Dahil alam ko, may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinapulutan ng aral sa buhay, pinamagatang, ikaw ang nagdala sa akin sa impyernong kinalalagyan ko. Mga kaibigan, patuloy po namin kayong inaanyayahang bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Tisay. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo, muli po namin kayong hahatdan ng isa pang bago at naibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.